Pagdating ni Chen sa lugar, bumungad sa kanya ang isang matinding kaguluhan, naglalaban na ang iba't ibang guild, at kitang-kita na walang sinuman ang handang umatras, lahat ay ibinubuhos ang kanilang lakas upang manaig sa matinding sagupaan. Ngunit habang nagpapatuloy ang labanan, isang tao ang biglang dumating na tila kalmado lamang na naglalakad sa gitna ng digmaan, walang pag-aalinlangan nitong ginamit ang kanyang combat skill, at sa isang iglap ay sumabog ang napakalakas na puting enerhiya patungo sa hanay ng mga kalaban, isang atake pa lamang ang pinakawalan nito, ngunit agad itong lumikha ng napakalaking hukay sa gitna ng labanan, habang ang lahat ng dinaanan ng kanyang kapangyarihan ay tuluyang natusta. Nang mapagtanto ng kabilang panig na ang dumating ay mismong Guildmaster, agad silang nawalan ng pag-asa, isa-isa silang nagsimulang tumakas habang sumisigaw na wala na ang kanilang pangunahing puwersa at wala na silang kakayahang labanan ng mga halimaw na yun. Sa kanilang isipan, tapos na ang lahat at wala nang natitirang pag-asa. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Chen ang buong labanan, sa kanyang pagsusuri, ang puting liwanag na kakakita pa lamang niya ay may lakas na umaabot sa A-rank, samantala, ang tatlo pang malalakas na mandirigma ay tinatayang nasa B-rank man lang, gayunpaman, napansin niyang mayroon pang ilang hindi pa kumikilos kaya imposible pang matukoy ang tunay nilang lakas. Naisip din niya na kung ganito nakalaki ang kanilang kalamangan, bakit tila binabantayan lamang nila ang susi, posible kayang wala silang taong kayang sirain ang selyo, o baka naman ay may hinihintay pa silang mas mahalagang mangyari. Dahil dito, napagpasyahan ni Chen na wala silang mapapala kung basta na lamang susugod ng Padalos Dalos, mas mabuting magmasid muna at alamin ang nangyayari sa ibang lugar. Umalis siya sa wasak na lugar, at habang naglalakad ay naririnig niya ang mga reklamo ng mga natalong miyembro ng iba't ibang guild, pinag-uusapan nila ang napakalakas na puting liwanag na sumabog kanina at kung paano nila naramdaman ang napakalakas nitong enerhiya kahit napakalayo ng kanilang kinaroroonan. Doon nila napagtanto na yun pala ang tunay na lakas ng mga elit ng kumpanya. Sa isip ni Chen, unti-unti nang nagtitipon ng mga tao mula sa iba't ibang paksayon, ngunit batay sa nangyari, malinaw na hindi pa mababasag ang selyo ng fourth hall sa ngayon, kaya mas mabuting hayaan muna niyang ubusin ng bawat panig ang lakas ng isa't isa bago siya kumilos. Samantala, sa first side hall, sunod-sunod na ring bumagsak ang iba't ibang guild, nakatayo lamang ang isang lalaking may mahabang buhok habang inoobserbahan ang sitwasyon. Ayon sa kanya, yun na ang ikatlong grupo na nabigo, kaya agad niyang tinanong kung ano na ang kalagayan sa loob. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang lalaki at ibinalitang tapos na nilang linisin ang mga gwardya ng guho, ang natitira na lamang ay ang pagsira sa selyo, ngunit tinatayang aabutin pa iyon ng 4 na araw. Pagkarinig nito, agad napalingon ang lalaking may mahabang buhok at galit na napasigaw, hindi siya makapaniwala na kailangan pa nilang isugal ang kanilang buhay sa loob ng 4 na araw para lamang bantayan ang lugar. Hindi rin nagpaawat ang kara rating na lalaki at mariing sumagot, ipinaliwanag niyang walang maidudulot ang pagpapanik dahil ang taong nagsusuri sa selyo ay ang pinakamahusay na analyzer na mayroon sila. Nangako rin siyang magpapadala ng iba pang mga mandirigma upang salaitan silang magbantay. Ngunit maya-maya ay naalala niya ang isang mahalagang bagay, may isa raw miyembro ng kanilang guild na humingi ng reinforcement kanina. Dahil dito, nagtaka ang lalaking naka-ponytail at sinabing wala naman siyang ipinadalang ganoong mensahe. Doon lamang napagtanto ng lahat ang katotohanan, nanlaki ang mga mata ng lalaki at agad siyang sumigaw na may nakapasok na kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, walang pag-aalinlangang tumakas ang kanilang kasamahan at tuluyang nakalayo sa kanila. Nang makarating sa isang tahimik na lugar, huminto ang misteryosong lalaki at dahan-daang tinanggal ang kanyang maskara. Doon nabunyag na si Chen pala ang nagkunwaring miyembro ng kanilang grupo. Napangiti si Chen habang tinitingnan ang maskarang hawak niya. Hindi niya inaasahang ganoon kabisa ang disguise mask na binili niya sa shop, ang tanging problema lamang ay isang beses lang itong maaaring gamitin at nagkakahalaga pa ng 30,000 souls, kaya hindi niya ito maaaring sayangin. Napatanong naman ng Demon Book kung bakit hindi na lamang nila pinatay ang grupong nakasalubong nila, gayong hindi naman daw ganoon kalalakas ang mga ito. Ngunit kalmado lamang na ipinaliwanag ni Chen na wala ring silbi ang pagpatay sa kanila, hindi pa rin naman niya kayang sirain ang selyo, kaya mas mabuting hayaan muna silang magbantay. Kapag nakuha na ng kanyang senior ang susi ng third hall, saka na lamang nila kukunin ang susi ng lugar na yon. Biglang natahimik ang Demon Book habang nakatitig sa isang wasak na guho. Napansin yun ni Chen kaya tinanong niya kung sino ba talaga ang tinatawag nitong Abundance, at bakit tila labis ang galit at obsesyon nito rito. Dahan-daang nagsimulang magkwento ang Demon Book. Ayon dito, ang lahi ng mga Demon God ang dating pinakamakapangyarihang nilalang sa lahat ng mundo. At siya mismo ang pinakamalakas sa kanilang lahat, dahil sa takot ng iba sa kanyang kapangyarihan, nagsanib puwersa ang mga ito upang pabagsakin siya.
Isa sa mga nanguna sa pagtataksil ay ang Demon God of Abundance. Matapos magkawatak-watak ang kanyang kapangyarihan, napadpad siya sa mundong ito sa ilalim ng proteksyon ng World Tree. Ipinaliwanag niyang ang kapangyarihan ng punong iyon ay lampas sa imahinasyon, kaya nitong hadlangan kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang mula sa ibang mundo, maging ang mga Demon God. Noon nila inakala na wala nang hihigit pa sa kanilang lahi, ngunit ang mundong ito ang tuluyang sumira sa paniniwalang iyon. Napakahabang panahon siyang natulog sa Noves, hanggang sa akalain niyang tuluyan na siyang nakalimutan ng kanyang sariling lahi, ngunit kung totoo mang ganoon ang nangyari, wala siyang balak hintayin na lamang ang sarili niyang kamatayan. Habang nakatingin si Chen sa maliwanag na buwan, naisip niyang tila pinalayas ang Demon Book ng sarili nitong lahi dahil lamang sa sobrang lakas nito. Para sa kanya, hindi naman pala ganoon kalayo ang pagkakaiba ng pag-iisip ng mga Demon God at ng mga tao. Agad namang nagalit ang Demon Book at tinanong kung minamaliit ba siya ni Chen. Napailing lamang si Chen at ipinaliwanag na hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Sa dati niyang mundo, marami ring tao ang itinataboy at kinaiinggitan dahil mas mahusay sila kaysa sa iba. Ngayon lamang niya narinig ang kwento ng nakaraan ng Demon Book, kaya pakiramdam niya ay mas nauunawaan na niya ito. Bahagya namang natawa ang Demon Book at sinabing magaling magsalita si Chen, ngunit tigilan na ang usapan at magtrabaho na sila. Hindi na nag-aksaya ng oras si Chen at agad na tumakbo patungo sa kanyang susunod na misyon. Pagdating ni Chen sa labas ng Sixth Side Hall, isa na namang matinding labanan ang kanyang nadatnan. Naglalabanan ng iba't ibang grupo para maaga ang susi ng guho, at tila wala ni isa ang handang umatras. Sa isip ni Chen, malinaw na hindi pa rin natatapos ang labanan para sa susi ng Sixth Hall. Hindi na siya nakisali sa kaguluhan at sa halip ay palihim na pumasok sa loob ng isa pang guho. Doon niya napansin na sa 7th Hall, wala nang natitirang ruin guards, nalinis na ang buong lugar, ngunit hindi pa rin nababasag ang selyo ng guho. Nagpatuloy siya sa pagmamanman hanggang sa makarating sa 8th Hall, may nakita siyang mga taong abalang binabasag ang selyo, batay sa kanyang pagtataya, kakasimula pa lamang ng proseso at aabutin pa ng humigit kumulang 4 na araw bago ito tuluyang mabuksan. Lumipas ang isang araw at narating ni Chen ang 9th Hall. Tahimik ang paligid habang nakatayo siya sa harap ng napakalaking pintuan ng guho, nagtataka siya kung bakit walang bantay sa lugar. Marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa pintuan, ngunit sa labis niyang pagtataka, kusa itong bumukas sa isang mahinang tulak lamang. Dahil dito, agad siyang naging mapagmatsyag, naisip niyang may nauna nang pumasok sa loob. Dahan-dahan siyang naglakad papasok habang sinusuri ang bawat sulok ng guho. Napansin niyang wala ni isang bangkay sa paligid at naroon pa rin ang karamihan sa mga mahalagang yaman at resources. Dahil dito, naisip niyang maaaring may mga taong pumasok lamang upang magsiyasat at agad ding umalis. Ngunit pagdating niya sa pinakaloob ng guho, bigla siyang natigilan. Sa mismong lugar kung saan dapat nakalagay ang susi ng guho, wala na itong laman. May nauna nang kumuha sa susi ng 9th Hall, labis ang pagtataka ni Chen sa kanyang natuklasan, sa kanyang pagsusuri. Wala siyang nakitang kahit isang bangkay o kahit anong bakas ng matinding labanan, para bang may nakapasok sa guho nang hindi man lang kinailangang makipaglaban sa mga ruin guards. Naisip niya kung posible bang nalampasan ng mga ito ang mga gwardya nang hindi napapansin, ngunit paano nila nagawa ang ganoong bagay. Biglang lumitaw ang Demon Book at agad siyang binalaan, habang nag-iisip si Chen, hindi niya namalayang may mga taong papalapit na sa kanya. Sa isang iglap, napalibutan siya ng mga hindi kilalang mandirigma. Agad niyang naisip na maaaring mga tauhan sila ng kumpanya at sila rin ang posibleng kumuha sa susi ng 9th Hall. Hindi na nag-aksaya ng oras ang isa sa mga kalaban at mabilis na sumugod kay Chen, madali naman niya itong naisalag, ngunit habang abala siya sa harapan ay bigla namang sumalakay ang dalawa pang kalaban mula sa kanyang likuran. Akala ng mga ito ay tuluyan na nilang nasukol si Chen. Ngunit sa mismong sandaling tatama na sana ang kanilang mga pag-atake, biglang sumabog ang kinatatayuan ni Chen. Makapal na usok ang bamalat sa buong paligid at napahinto ang mga umaatake. Nang unti-unting mawala ang usok, laking gulat nila nang makita ang ilang malalaking halimaw na nakatayo sa harapan nila. Agad nilang napagtanto na isa pala itong summoner. Gayunpaman, hindi sila natinag, para sa kanila, mas mababa ang star energy ni Chen kaysa sa kanila, kaya imposible raw na maging ganoon kalakas ang kanyang mga summon. Walang pag-aalinlangan namang binuksan ni Chen ang kanyang shop at bumili ng intermediate one-handed sword, kapalit ng 100 souls. Sa isang iglap ay lumitaw ang espada sa kanyang kamay at agad niya itong iwinasiwas sa kalabang nasa harapan niya. Labis na nagulat ang attacker dahil hindi niya maintindihan kung saan biglang nanggaling ang sandata ni Chen.
Habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada, diretsahang tinanong ni Chen kung sila ba ang kumuha ng susi ng guho. Ngunit matigas na tumanggi ang kalaban at ipinakitang wala siyang balak magsabi ng kahit ano. Ngumiti lamang si Chen at biglang pinakawalan ang Shadow Spike. Muntik nang mapuruhan ng attacker kaya napaatras siya sa sobrang gulat. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, akala niya ay puro summoning lamang ang kakayahan ni Chen, ngunit ngayon ay nakagagamit pa ito ng isa pang mapanganib na abilidad. Samantala, ang dalawa pa niyang kasamahan ay napilitang umatras matapos hindi kayanin ang lakas ng dalawang shadow summons ni Chen. Doon nila napagtanto na hindi nila kayang manalo. Kaya agad silang sumigaw ng pag-atres, ngunit para kay Chen, huli na ang lahat. Bago pa man sila tuluyang makatakbo, sunod-sunod na tumagos ang mga shadow spike sa kanilang mga katawan at bumagsak silang sugatan sa lupa. Habang nakahandusay ang mga ito, lumapit si Chen at malamig na nagsalita. Kasabay nito ay lumabas ang abiso ng sistema, Combat Skill, Abyss Erosión. Ang bawat sugat na tatamaan ng abilidad na ito ay patuloy na kakainin ng kapangyarihan ng Abyss, dahilan upang lalong lumala ang pinsala. Binalaan sila ni Chen na hindi ganoon kadaling makatakas sa kanya. Muli niyang itinanong kung sila ba ang kumuha ng susi. Kasabay nito ay ginamit niya ang Combat Skill, Eye of Fear. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, agad na nanginig sa matinding takot ang attacker. Hindi na ito makapagsinungaling, muli siyang tinanong ni Chen kung nasaan na ang susi at kung paano nila nalampasan ang mga ruin guards upang mabasag ang selyo. Sa nanginginig na boses, inamin ng attacker na naibalik na ang susi sa pangunahing puwersa ng kumpanya. Sinubukan pa niyang ipaliwanag kung paano nila nabuksan ang selyo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. May tila hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanya na magsalita. Napasigaw siya sa matinding sakit habang paulit-ulit lamang niyang nababanggit ang pangalan ni Abundance. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang sumabog ang kanyang buong katawan sa harap ni Chen. Tahimik na sinabi ng Demon Book na yun ang kapangyarihan ni Abundance. Agad namang napagtanto ni Chen na malinaw na may nagtatakip ng sikreto, may sinisigurado silang walang makapagsasalita. Ngunit ang mas nakapagtataka ay kung bakit eksaktong-eksakto ang oras ng pagpatay sa attacker. Ipinaliwanag ng Demon Book na malamang ay isa itong uri ng kontrata, katulad ng kasunduang minsan na rin nilang pinirmahan, kapag nilabag ang ipinagbabawal na kondisyon, automatikong ipinapataw ang kaparusahan. Pinagdugtong-dugtong ni Chen ang lahat ng impormasyong nalaman niya. Batay sa sinabi ng kanyang senior kanina, malamang ay nakipag-ugnayan na ang kumpanya sa Demon God of Abundance na nasa main hall. Gayunpaman, base sa sitwasyon sa fourth hall, hindi basta-basta mababasag ng kahit sino ang selyo, posibleng tanging isang taong may kakayahang gumamit ng Power of Abundance lamang ang makagagawa nito. Habang pinag-iisipan niya ang lahat ng ito, biglang may isang hunter na dumating, laking gulat ni Chen nang makilala niya ito. Ito pala ang mismong hunter na minsan na niyang tinulungan noon. Hindi rin inaasahan ng lalaki na muling makikita si Chen sa lugar na yun. Halos hindi na ito makahinga sa pagmamadali habang agad siyang nagbabala. Kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Sumama raw agad si Chen sa kanya dahil paparating na ang pangunahing puwersa ng kumpanya. Hindi nagtagal, dumating ang pangunahing puwersa ng kumpanya sa 9th hall, pagkabukas pa lamang ng pintuan ng guho, agad na sumugod papasok ang kanilang mga tauhan upang tiyaking ligtas ang lugar. Ngunit pagpasok nila, 3 tao lamang ang nadatna nilang nakahandusay sa lupa, wala na si Chen. Agad namang lumapit ang kanilang commander sa isa sa mga nakabulagtang lalaki, hinablat niya ito sa kwelyo at walang pag-aalinlangang tinanggal ang suot nitong maskara. Doon nila natuklasan ang katotohanan, isa pala itong disguise mask, katulad ng ginamit ni Chen kanina upang linlangin ang kanyang mga kalaban. Ngunit hindi nito nalinlang ang commander, nang tuluyang matanggal ang maskara, nabunyag na sarili pala nilang tauhan ang nasa ilalim nito. Hindi nila maintindihan kung sino ang gumawa ng ganoong panlilinlang sa kanilang mga kasamahan. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang guildmaster, para sa kanya, wala nang saysay na alamin pa kung sino ang may kagagawa nito. Ang mahalaga ay nakuha na ng taong yun ang susi, ang natitira na lamang nilang gagawin ay ang kunin ang lahat ng mahalagang resources na naiwan sa loob ng guho. Dagdag pa ng commander, namatay ang mga ito dahil masyado silang mahina. Kaya wala nang dahilan para baguhin ang kanilang plano at ipagpapatuloy na lamang nila ang orihinal na misyon. Samantala, lumipat ang eksena kay Chen na mabilis na tumatakbo kasama ang hunter na nagligtas sa kanya. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Chen ang magtanong kung bakit siya agad nitong inilabas sa lugar,
Paano kung isa rin pala siya sa mga tauhan ng kumpanya? Ngumiti lamang ang hunter at sinabing alam na niyang hindi ganoon ang katotohanan simula pa noong una silang magkita. Sigurado rin siyang si Chen ang tumalo sa mga tauhan ng kumpanya sa 9th hall. Napailing si Chen at sinabi na kung alam na pala nito ang lahat, bakit hindi na lang siya hinayaang tambangan ang mga kalaban sa loob, baka nakakuha pa sila ng ilan pang susi. Napabuntong hininga ang hunter bago ipinaliwanag na sinubukan na rin nilang lumaban noon. Ngunit ang naging kapalit nito ay ang halos tuluyang pagkalipol ng kanilang buong guild. Maswerte lamang siyang nakatakas, kung hindi, isa na rin sana siya sa mga nasawi. Ikinwento pa niya na bukod sa kanilang A-rank commander, mayroon pang isang tao sa grupo ng kumpanya na hindi masukat ang tunay na lakas. Pinagsama-sama na nilang lahat ang kanilang kapangyarihan, ngunit hindi man lang nila ito nagawang magasgasan. Mas nakakatakot pa rito, tila may kakaibang kakayahan ang taong yun na kayang agad sirain ang mga selyo ng mga guho. Naniniwala siyang ang taong yun din ang kumuha ng susi ng 9th hall. Ayon sa hunter, ang orihinal niyang plano ay tumakas patungo sa 9th hall at hayaang magbanggaan ang iba't ibang paksayon laban sa mga tauhan ng kumpanya. Ngunit pagdating niya roon, si Chen lamang ang kanyang nadatnan. Doon tuluyang napagtanto ni Chen ang lahat. Mukhang totoo ngang may isang espesyal na tao ang kumpanya na may kakayahang bumasag ng mga selyo. Kung ganoon, malinaw na ang mga tauhang nagbabantay sa 4th hall ay naghihintay lamang sa pagdating ng taong yun. Napagpasyahan ni Chen na kailangan niyang ipaalam agad ang mahalagang impormasyong ito kina Lin at sa iba pa niyang mga kasama. Huminto siya at hinarap ang hunter, sinabi niyang babalik na siya upang makipagkita sa kanyang mga kasamahan, sa kanya tinanong kung ano naman ang balak nitong gawin. Ipinaliwanag ng hunter na hahanapin niya ang iba pang miyembro ng kanilang guild na maaaring nakatakas din. Umaasa siyang buhay pa ang ilan sa kanila at sila mismo ang naghahanap sa kanya. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa bago sila naghiwalay ng landas, habang kapwa naghahanda sa mas malaking laban na naghihintay sa kanilang lahat. Samantala, sa labas ng third side hall, patuloy ang matinding sagupaan ng iba't ibang guild. Walang gustong umatras at bawat isa ay desperadong ipinaglalaban ang pagkakataong makuha ang susi ng guho. Sa gitna ng kaguluhan, makikitang mag-isang lumalaban si Amir laban sa napakaraming kalaban, sunod-sunod man ang kanyang napapatumba, napagtanto niyang tila walang katapusan ng laban, habang pinagmamasdan niya ang paligid, mas marami pang mga hunter ang patuloy na dumarating upang sumali sa labanan. Ngunit bago pa man makarating ang mga ito kay Amir, bigla na lamang nagkawatak-watak ang hanay ng mga hunter. May isang taong paparating, isa itong lalaking naglalakad ng dahan-dahan habang naglalabas ng napakabagsik na aura. Si Pajan, malamig niyang sinabi na ang sinumang haarang sa kanyang daraanan ay mamamatay. Sa sandaling makilala siya ng mga hunter, agad silang kinabahan, kasabay nito ay pinakawalan ni Pajan ang kanyang nakakatakot na presensya. Sobrang bigat ng kanyang aura na halos mapaluhod ang lahat ng nasa paligid. Hindi na halos makagalaw ang mga hunter na malapit sa kanya. Sinamantala ni Pajan ang pagkakataon at walang awa niyang pinagtataga ang mga ito gamit ang kanyang espada. May isang matapang na hunter ang nagtangkang sumugod sa kanya. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang mabilis na hiwa lamang ang ginawa ni Pajan at agad itong bumagsak na wala ng buhay. Patuloy siyang naglakad sa gitna ng labanan habang ang kanyang mga kasamahan ay tahimik na sumusunod sa kanyang likuran. May isa pang mayabang na hunter ang balak sanang makisali sa laban. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng isa sa mga tauhan ni Pajan. Pinayuhan siya nitong huwag makialam, hindi naman yun ikinatuwa ng hunter at galit niyang tinanong kung sino ba ito para maliitin siya. Naiintindihan pa raw niya kung si Pajan ang magsasalita, pero bakit ang isang simpleng kasama lamang nito ang mag-uutos sa kanya? Agad namang humingi ng paumanhin ang tauhan ni Pajan. Ipinaliwanag niyang hindi niya intensiyong maliitin ang sinuman. Ang totoo, kasalukuyang nag-e-enjoy si Lord Pajan sa pakikipaglaban. Kapag may ibang nakialam, tiyak na magagalit ito. At kapag nangyari yun, posible pang pati ang gustong tumulong ay siya ring putulin ng kanyang espada. Pagkarinig nito, biglang natahimik ang mayabang na hunter. Naunawaan niyang hindi biro ang babalang yun, sa kabilang panig, napatanong ang isa sa mga kasamahan ni Amir kung yun na ba ang pinakamalakas na tagapagmana ng Shenhua. Habang nag-uusap sila, isang sugatang hunter ang gumapang sa lupa at pilit na sumigaw na may halimaw sa harapan nila. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang babala, agad na siya ring pinatahimik ni Pajan sa isang mabilis na atake. Habang hinuhugot ang kanyang espada, tila walang interes na nagtanong si Pajan kung yun na ba ang mga kalabang ipinatawag ni Lin para harapin nila.
Pagkatapos ay napansin niya sina Amir sa di kalayuan. Nagtaka siya kung sila ba ang mga hunter mula sa Country E. Nang maramdaman ng mga kasamahan ni Amir ang napakabigat na presensya ni Pajan, halos manghina ang kanilang mga tuhod. Ngunit sa kanilang lahat, si Amir lamang ang nanatiling nakatayo ng matatag at walang kahit kititing na takot. Dahan-daang lumapit si Pajan sa kanya. Narinig daw niya na tumutulong si Amir sa ibang tao nang hindi naniningil ng anumang kapalit, kaya gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang tunay nitong pakay. Ngunit nanatiling tahimik si Amir, wala siyang sinabi, tahimik lamang siyang nakatitig kay Pajan, habang ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay lalo pang tumitindi.